Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Kaugnay naman ang mga aligasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may ilang kongresista o manong nakikipagsabuatan para kontrolin ang mga proyekto, paboran ng piling contractor at kumubra ng porsyento mula sa mga proyekto. Posible anyang maimbitahan ng alkalde sa gagawing legislative inquiry. Gayunman, kailangan anyang makapaglabas ang Baguio City Mayor ng matibay na ebidensya kaugnay ng kanyang mga akusasyon. Well, very important ho siguro, bagitin muna kay Mayor Magalong, ipakita niya ebidensya. Kasi mabigat yung akusasyon eh. Ang akusasyon, ang mga kongresista, 30%, 40% getting kickbacks from government projects. No? I think as soon as we do a review, he should be invited. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, paiigtingin pa ng Kamara ng 28th Congress ang oversight functions nito at magsasagawa rin ng mid-year performance reviews sa mga ahensya ng pamahalaan. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo. Magbigay tayo ng reaksyon. Diretso tayo sa punto. Tungkol dito sa hamon kay Mayor Magalong ng Baguio City, hinahamon ng Kongreso sa pamamagitan ng isang kongresista, si Congressman Terry Ridon. Ang sabi ni Congressman Terry Ridon, hinahamon daw niya si Mayor Magalong na maglabas daw ito ng ebidensya. Tungkol ito doon sa, actually matagal na yan na sinasabi ni Mayor Magalong na ang pinakaproblema ng Pilipinas, ang halos lahat ng mga proyekto, lalo na ng mga mambabatas at mga senador, mga kongresista at senador, ay ang mga kada project ay kumukuha ng 35% to 40% na kickback, tinatawag na SOP, mula sa mga government projects. Yan yung matagal ng sinasabi yan ni Mayor Magalong. Na ang mga proyekto ay substandard. Mahina ang klase na ng mga proyektong ginagawa, mga infra projects. Kasi, halimbawa, 100 million ang halaga ng proyekto, ang 35% niyan to 40%, ibig sabihin sa kada 100 million na halaga ng proyekto, 35 million to 40 million ang kinukuha ng mga kongresista, senador o sino mang politiko mula sa kontraktor ng mga infra projects. Kaya ang natitira na lang, kung 100 million, 35% to 40%, ay di ano na lang yan. Kung 40%, di 60 million na lang ang natira sa 100 million. Kaya talagang substandard na ang nagiging proyekto. Yan ang paliwanag bakit halimbawa yung tulay doon sa Isabela ay nagiba. Pagdaan lang ng truck. Ngayon, ang sinasabi na yan ni Mayor Magalong, yan ang kalakaran. Kaya nga SOP, Standard Operating Procedure. Yan na, ano na yan. Ganyan na ang nangyayari sa buong Pilipinas. Talamak na yan, ganyan na yan. Kaya lang hinahamon si Mayor Magalong ng isang kongresista, si Congressman Terry Ridon, ilabas daw ni Magalong ang ebidensya nito. Ilabas daw. Para talagang magkaalaman kung totoo nga ba yung sinasabi ni Magalong o hindi. Sa totoo lang, mahirap maghanap ng ebidensya dyan. Unang-una, sino ba ang kontraktor ng mga kongresista? Ang mga kontraktor ng mga kongresista, kaibigan nila, kakilala nila, kumpare nila. Yang bang kontratista na yan ay maisusumbong ang congressman na nagbigay sa kanya ng proyekto na kumpare niya? Mas malala pa nga ngayon eh. Ang mga contractors ay kamag-anak mismo. Kahit nakalagay na sa batas na bawal yan, ay nagagawa nila ng paraan yan. Tingnan nyo si Christopher Lawrence Tesorogo, CLTG. Yung mga proyekto doon sa Davao at ng Presidente si Duterte, ang nag-i-implement ng mga proyekto, CLTG, construction. Kanino ba yung CLTG? Ay kay Christopher Lawrence Tesorogo nga yan. Pamilya nila yan. Pero wala. Talagang ganyan ang nangyayari. So ibig sabihin, kapag ang nag-i-implement ng project ay kontraktor na hawak ng congressman, hawak ng senador, kahit mga local government officials, magsusumbong ba yan? Magbibigay ba yan ng ebidensya? Hindi. Nanginginabang sila sa ganyang kalakaran. Sa amin, halimbawa sa Camarines Sur, ang mga proyekto ng mga Villaperte, may kontraktor na sila dyan. Ang bawat congressman, hawak niya ang district engineer. Yung district engineer ng legislative district, hawak ng congressman yan. At ang pondo, ang proyekto sa ilalim ng engineering district, legislative district, kapag lumabas ang pondo,
tatanungin na ngayon ng district engineer si congressman kung sino po ba ang kontraktor mo sa project na ito. O sasabihin ng congressman, yung dati pa rin. Di magpapabiding ngayon yung district ay yung DPWH. Sa bidding, ang mananalo dyan, yung kontraktor ni congressman. Ngayon, dahil nanalo na yung kontraktor ni congressman, magbibigay na ito ngayon ng SOP, kickback, doon sa kanyang congressman. Ngayon, magbibigay ba siya ng ebidensya? Mahirap maghanap dyan ng ebidensya kasi nga, tao ng congressman ang kontraktor. Yung engineer, yung mga district engineer, mag-ano ba sila? Magiging testigo ba sila laban sa congressman? Hindi. Tao rin sila ng congressman. Kaya ganyan ang nangyayari dyan. Kaya yung sinasabi ni Congressman Terry Ridon na ilabas daw ni Magalong ang ebidensya. So, kahit hindi ilabas ni Magalong ang ebidensya niyan, alam yan ng mamamayang Pilipino, ganyan ang kalakaran niya. Katulad din yan ng vote buying. Ang bilihin ng boto sa panahon ng eleksyon, may ebidensya ka? Wala. May testigo ka? Wala. Pero kahit wala kang testigo, wala kang ebidensya, alam naman ng lahat na may bilihan ng boto at napakalaki na ng bilihan ng boto. Ganyan din ang mga proyekto ng infra, ng mga proyekto ng gobyerno, ganyan din yan. Wala kang testigo, wala kang ebidensya, pero nag-i-exist yan at ganyan talaga ang kalakaran. Yan ang totoo dyan. Ha? Wag na, ito namang congressman na ito, si Terry Ridon, akala mo naman, hindi niya alam yan? Ha? Dati siyang aktivista. Pangalawa, siyang may hawak nung NGO na advocacy group, InfraWatch. Alam niya yan. Bakit hihingan niya ng ebidensya si Magalong? Alam niya yan, ito ni Terry Ridon. Nakakaano lang na ibig bang sabihin dahil walang ma-produce na ebidensya si Magalong sa sinasabi niya, ibig sabihin hindi totoo yung sinasabi niya. Hindi. Totoo yun. Alam yan ng mga tao, totoo yun na ang mga proyekto ng gobyerno, lalo na yung mga proyekto na infra ng mga congressman at senador, mayroon diyang SOP, kickback. Yan ang totoo dyan. Humihingi ng ebidensya itong si Congressman Terry Ridon kay Magalong. Hindi makaproduce si Magalong? Porque hindi makaproduce ng ebidensya, di ibig sabihin hindi pala totoo. Ay, gawin nyo na lang yung trabaho nyo. Imbestigahan nyo. Solusyonan nyo yung problema na yan. Kasi alam ng lahat yan, natutuo yung sabi ni Magalong. Ayan mga kabunyog, mga kabayan, ang ating punto. Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.